magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Sumuli po nandito na naman po yung lingkod, dito po sa ating programang Reaction Mo, Pirata ko. At siyempre bago po tayo magpatuloy, mga minamahal ko mga kababayan, binamati muna po natin ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. At siyempre ang ating minamahal na Congressman Sandro Marcos, maging si Congressman Martin Romualdez. At siyempre, hindi rin po natin pwede kalimutan natin mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. At siyempre ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo may mahalaga pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Pirata ko. At siyempre sa araw nito ay makakasama po natin ang aking pong nag-iisang napakabait na anak na walang iba kundi si Epifanio Labrador Jr. Bumati ka po na anak. Magandang araw po sa inyong lahat. Ano man pong oras na mapapanood po ninyo itong ating programa, ako po si Epifanio Labrador Jr., anak ng ating butihing Supremo, Epifanio Labrador. Sa oras pong ito, ako po ay inyong makakasama upang talakayin ang mga mahalagang usapin na kailangan linawin sa taong bayan. Naway makasama po namin kayo hanggang sa dulo ng talakayang ito. Okay, sa araw pong ito, mga kababayan, pag-uusapan po natin ito pong pagpupili o pagpupumilit o pagsisikap po ng ilang personalidad na mapa-impeach po itong ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung hindi po ako nagkakamali, mga kababayan, no? Noong Enero 2022, taong kasalukuyan, sinubukan po ni Attorney Ferdinand Topacio at ng kanyang grupo na maghain ng impeachment complaint laban po sa ating butihing Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung di po ako nagkakamali, kasama po niya sa paghahain ng impeachment complaint laban po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung tama po ako, ay sila dating Congressman Mike Defensor at Jacinto Paras, no? At yung ilang mga abogado, kilalang abogado at politiko na sina Manuelito de los Reyes Luna at maging si Harold Raspicio, Vice Mayor yata to sa kanilang lugar, at maging si Virgilio Garcia, no? At isang kilala din na social media na si Maria Catherine Diaz Binag, no? Okay, pag-usapan po natin, mga kababayan, yung pagsisikap nilang mag-impeach o ipa-impeach ang ating mahal na Pangulo. Ngayon, bilang isa pong Pilipino at mamamayan po ng bansang ito, meron lamang po akong ilang mga katanungan, no? Katanungan na gusto ko pong itanong dito po kay Attorney Topacio, maging kay Mike Defensor, dito po kay Jacinto Paras, Manuelito Luna, maging kay Harold Raspicio, maging kay Virgilio Garcia, at maging dito po sa isang social media influencer na si Mary Catherine Binag, no? Pero bago po tayo magtanong o bigyan ng sagot ang aking tanong, kung di po ako nagkakamali, mga kababayan, ang kanila po kasing naging basihan para mapa-impeach ang ating mahal na Pangulo ay dahil daw ang ating Pangulo ay lumabag sa konstitusyon na pinatutupad po ng ating batas o ng ating saligang batas dito po sa ating bansa. Isa na po daw dyan yung pagtataksil daw ng ating Pangulo sa tiwala po ng ng publiko. At isa pa sa kanilang mga sinasabing dahilan, yung katiwalian daw ng ating Pangulo at yung matitinding kasalanan na hindi naman nila mapaliwanag sa taong bayan kung ano-ano po ito, mga kababayan. At kung hindi po ako nagkakamali, mga kababayan ko, maliban sa mga nauna ko pong nabanggit na ginawa nilang dahilan para po sampahan ng impeachment complaint si PBBM, yung pag-rekomenda daw ng ating Pangulo ng mga
kumbaga di programadong pondo. At isa, kung di ako nagkakamali, ay isa na po dyan, yung hindi pagbito sa ilang mga programa ng ating Pangulo. No? Kasama na po dito yung paggamit daw di umano ng ating Pangulo sa pinagbabawal na gamot. At yung pagtanggap di umano ng suhol ng ating Pangulo. Hindi ko lang alam kung sinong nagsuhol sa kanya. At yung tungkol sa, meron pang isa, at yung tungkol po sa pag-kidnap daw ng Interpol na dito po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sinasabi nilang unconstitutional. So, okay, pag-usapan po natin yung tungkol sa mga naging dahilan nila para maipa-impeach po ang ating Pangulo. So, sabi nila, at isa sa naging batayan nila para ipa-impeach ang ating Pangulo, dahil daw sa itong ating Pangulo ay lumabag sa konstitusyon na pinatutupad po ng ating saligang batas. So, ito po ang tanong ko po dito, totoo bang may nilabag ang ating Pangulo sa konstitusyon na pinatutupad po ng ating bansa o ng ating Korte Suprema, no? So, anak, ano bang masasabi mo dito? Okay po mga kababayan, sasagutin ko po ang tanong ng aking ama kung totoo bang may nilabag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa konstitusyon na ipinapatupad sa ating bansa. So base po sa aking pagkakaalam, may mga akusasyon po at pagtatalo tungkol sa posibleng paglabag sa konstitusyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bagamat hindi pa po ito opisyal na napatunayan ng korte, pero kung ako po ang inyong tatanungin, marahil ang isa sa dahilan o naging batayan nila yung tungkol po sa Maharlika Investment Fund ni PBBM na kung saan ay mga kababayan ay ipinapatupad niya ang Maharlika Investment Fund na nagbibigay sa kanya ng kontrol sa hanggang 500 bilyong pisong pondo ng mga Estado Bank. Base po sa aking pagkakaalam, marami po sa kababayan natin ang nagsasabing ang paraan ng paglikha at pamamahala ito ay hindi sumusunod sa mga probisyon ng konstitusyon tungkol sa pamamahala ng publikong pondo. So, ayun po mga kababayan, kasama po natin ang aking anak at siya po ang sumasagot sa aking mga katanungan dahil sabi ko nga sa kanya, gusto ko siyang sanayin. Dahil darating ang panahon, dahil nga tayo ay pumasok na sa politika, sa totoo lang, ako'y natutuwa sa aking mga kababayan dahil sa totoo lang, yung aking kumpare na kapitan, parang desididong-desidido na bumaba sa kanyang pwesto, no? Gusto niya, dahil nga ang pinalitan ko yung number 1 na kanyang kagawad, gusto niya na ako ang pumalit sa kanya. Nakita niya na maganda tayong gumanap sa ating tungkulin. So, marahil iyon ang kagaya po na sinabi ng aking anak, marahil iyon po ang naging dahilan nila upang ipa-impeach po ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero kung di po ako nagkakamali mga kababayan, sa usapin po ng constitutionality ng Maharlika Investment Fund ni PBBM, at ang pamamaraan ng Maharlika o ng paglikha nito, kung hindi ako nagkakamali, ay nilinaw po ni PBBM yung issue pong ito, mga kababayan, no? Kung tama po ako, mga kababayan, noong December 2022, binanggit mo ni PBBM na siya ang nagmungkahi ng pagtatag ng MIF bilang paraan para makakuha ng dagdag na pamumuhunan para sa pag-unlad ng ating bansa. Yan po malinaw po yan, para sa pag-unlad ng ating bansa. Sinabi rin niyang hinihintay na makita ang pinal na anyo
ng batas bago magkaroon ng debate upang hindi na makipagtalakayan tungkol sa mga probisyon na maaaring hindi umiiral na. 'Di ba? At kung tama po ako mga kababayan, base po sa aking pagkakaalam, noong Enero 2023, tiniyak ni PBBM na protektado, malinaw po yan, tiniyak ni PBBM na protektado ang mga pampublikong pondong ilalagay sa MIF at gagamitin lamang ito para sa mga tiyak at may pananagutang proyekto. So malinaw po yan mga kababayan, hindi po yan basta-basta. So, ibig sabihin, as humihingi siya ng payo sa korte, humihingi siya ng payo sa ibang mga may alam tungkol sa batas, patungkol dito, kasi kung illegal po yan, hindi niya kailangan ng kahit kaninong payo. At kung may ginagawa siyang masama, hindi niya kailangan humingi ng payo kahit kanino. Diba? Kaya nga kung tama po ako, nilinaw niya na ang proyekto niya ay hindi magdudulot ng money laundering. Diba? Dahil ang pondo ay ilalagay lamang kapag may tiyak na proyekto na gagawin. No? So, sa totoo lang, hindi ko lang alam kung bakit ganito at bakit yan ang isa sa mga gusto nilang palitawin na, di ba? Malinaw naman po na ilalagay sa tamang proyekto at titiyakin ng ating, at tiniyak naman talaga, nakikita naman, may mga pabahay siya, may mga proyekto siya, di ba? May mga nagagawa siyang tulong para sa mga magsasaka. May binibigyan siyang tulong, hindi lamang ating mga magsasaka, pati yung mga nasa otoridad. Kagaya na lamang ng Philippine Coast Guard, di ba? O kagaya na lang ng ating mga kasundaluhan, ng mga kapulisan, na dagdagan ng kanilang mga armas. O, so, hindi natin pwedeng sabihin na illegal ang ginagawa po ng ating Pangulo. O, so, bukod pa po dito, mga kababayan, sinabi niya na hindi nila inaprubahan ang paggamit ng mga pondo mula sa mga government-owned and controlled corporations para sa MIF dahil hindi ito pinapayagan ng batas. So, meron pong mga hindi nila pinatupad, lalong-lalo na kung ito ay hindi sinasang-ayunan ng korte. So, kung kanilang ginawa ay labag sa batas, di dapat pati yung kanilang mga ginawa ay kinarangnan ng Korte Suprema. Kung iintindihin po ninyo mga kababayan, tama ba ako anak? Opo, Itay. Tama po ang aking ama, mga kababayan. Kung hindi po ginagawa ni PBBM ang kanyang tungkulin, ay naway hindi tayo sana malagay sa sitwasyong napakaganda at kaya nating mamuhay ng tahimik, at dahil yan sa tulong ng ating butihing Pangulo na si PBBM. Yon. So, kaya nga sabi ko nga, hindi po tayo pwedeng hindi tayo pwedeng basta-basta na lang sumang-ayon sa kagustuhan ng iba, no? Anak, ano ba ang mga kung tatanungin kita ngayon, personal lang sa iyo lang, sa iyong pagkakaintindi. Sa tingin mo, sino ang dapat i-impeach? Si Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte o si PBBM? Nako, aking ama, kung ako po ang iyong tatanungin kung sino po ang karapat-dapat na i-impeach, yung hindi natin masyadong nakikita, yung hindi natin masyadong nakikita na tumutulong. Hindi katulad ng ating butihing Pangulo na si BBM na kung saan may bagyo at may kung ano pang nangyari sa ating bansa, kalamidad, palagi siyang nandyan, handa siyang tumulong kahit anong oras, kahit anong panahon, bagyo man o kahit anong kalamidad, ay handa po ang ating Pangulo na tayo ay matulungan niya. Alalayan. Oo po. Yan. So, alam mo anak, nakikita mo naman siguro yung ginagawa ni PBBM sa ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Opo. Si Vice President Sara Duterte madalas na pumupunta sa ibang bansa. Kung nandito man siya sa ating bansa, ganun din. Ang ginagawa lang din naman niya, papunta-punta kung saang mga kadalasan hindi naman gumagawa ng proyekto. Sa halip ay gumagawa ng rally para sirain si PBBM. Sa tingin mo ba tama yun?
Ang tama po ay yung gumagawa ng kabutihan at nakikita po natin yan kay PBBM. Hindi lamang yung mayroon kang nasyudado ka nga dahil nakaupo ka sa posisyon sa Malacanang, ngunit ginagamit mo naman ito pagpunta ng ibang lugar para lamang sa personal na kagustuhan. Unlike po kay ating Pangulong PBBM na kahit anong mangyari, kahit anong sitwasyon, may pira man o wala, ay handa pong tumulong ang ating butihing Pangulo. Okay, medyo may sabit ka anak. Hindi po ate si PBBM. Si Sara ang ate. Ate, pasensya na po, Ama. Opo. Okay, so pasensya na po kayo sa aking anak. Ginawa niyang babae si PBBM. Ating Pangulo po. Okay, so alam mo anak, sa tingin mo ba kung sabihin mo sa akin ng diretso, sino sa tingin mo ang mas bagay na i-impeach? Si Vice President Sara Duterte o si PBBM? Sa akin pong palagay, Ama, ay dapat po talagang i-impeach si VP Sara Duterte kasi kahit kailan po ay hindi po natin siya nakikita na gumawa ng mabuti kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Imbis na siya ay kumampi po, kanyang sinisira po sa taong bayan ang ating butihing Pangulo. Mas ginusto po niya yata na siraan ang ating Pangulo upang ito po ay ma-impeach. Kung ako po yung tatanungin, mas dapat po na si VP Sara Duterte po ang ma-impeach po, hindi po ang ating butihing Pangulo na si Bongbong Marcos Jr. Okay, so yun mga kababayan, kita niyo na may reaction po ng aking anak. So pasensya na po kayo kung medyo hindi po niya nakukuha pa yung akin pong estilo sa pagbibigay po ng reaksyon. No? Pero darating ang panahon na ito pong aking anak ay makakasunod po sa kanyang ama. No? So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, sa ating pagpapatuloy, sa susunod nating vlog, siguro ay medyo masasanay na po itong aking anak. Ano? Opo, So, pasensya na po kayo. Okay, so muli po tulad po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay ng mamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.